This is to inform the public that Smile Radio is not liable to anything that the next program will discuss on air. The radio station is encouraging responsible broadcasting to all our clients. In case of any illegalities which will occur therein, Smile Radio will not be responsible. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Beray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat na samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah, muli po ay kami ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na at muli ay binigyan muli tayo ng pagkakataon na magkaroon ng muling pagsasama sa araw na ito upang sama-sama natin ihatid ang isa naman pong kapaki-pakinabang na paksa, insyaAllah. So alhamdulillah, ito po ay mapapakinggan tuwing Miyerkules dito po sa ating programa sa Smile Radio, ang ating programang Islam Solution for Humanity. Opo, tuwing Miyerkules sa ganap na alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa mga nais naman pong mapanood tayo ng live via internet, ay maaaring i-click lang po sa inyong mga internet ang www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. At sa mga may nais naman pong magbigay ng katanungan, ay maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa numerong 0929-994-2366. Ulitin po natin, 0929-994-2366. O di naman kaya sa 0998-649-7250. 0998-649-7250. At sa telephone number, meron po tayong telephone hotline na pwede pong tumawag, inshallah, sa mga nais talakayan o makapagbigay ng katanungan ng live, inshallah, no? Sa telephone number na 472-371-993. Ulitin po natin, 472-371-993. So, alhamdulillah, bago natin na, inshallah, dakuin ang paksa, inshallah, na ating kapatid, ay binabati muna natin ang pamilya ng ating mahal na kapatid na si Imam Saleh Beray, ang kanyang pamilya na sila Sister Jana at ang kanyang mga pamilya. Alhamdulillah. Assalamualaikum po sa inyo lahat. At ganoon din po sa aking pamilya, binabati ko po kayo ng assalamualaikum. So ganoon din po sa ating mahal na kapatid, inshallah, si Sister Zainab mula pa sa bansang Japan, inshallah, na bago pa po sa pananampalatayang Islam. Inshallah, ay binabati po natin siya ng isang napakagandang pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din po kay Sister Rose at kay Brother Ayub. Nakusan po, si Brother Ayub ay nasa bansang California at ang kanyang may bahay na si Sister Mariam. So binabati po namin kayo ng isang pagbating Assalamualaikum. So ganoon din po sa pamilya kay Brother Abdul Jalil at ang kanyang may bahay na si Sister Soraya.
At ganoon din po kay Gladys Kilang at kay Doc Ahmad na po sila ay nasa gitnang silangan. Assalamualaikum po sa inyong lahat. So ganoon din po sa ating kapatid na sana ay kasama sa ating programa na sila Brother Harun Sanchez at Isa Cruz at ang kanilang pamilya, ay binabati po namin kayo ng isang magandang pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ganoon din po kay Brother Sultan na masugid natin mga tagapakinig inshallah dito sa ating programa, kay Pres Malado ng Balanga, no? At ang mga tagapakinig po natin dyan sa palengke, na mga kapatid natin dyan sa pananampalatayang Islam, assalamualaikum po sa inyong lahat. So ganun po kay Nasir Timan at ang kanyang pamilya, binabati po namin kayo ng assalamualaikum. Ganun po kay sa ating kapatid na si Joner Omar Aguilar, na kusan po ay isa na po siya sa tagapakinig natin na mula pa sa gitnang silangan. Binabati po namin kayo ng assalamualaikum. Ganun po kay Brother Ali dyan sa Guagua, Chalakat, at kay Brother Saleh dyan sa may 168. Opo. Binabati po namin kayo ng assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ganun po sa mga tagapakinig natin dyan o tagapanood dyan sa gitnang silangan, binabati po namin kayo ng assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At sa lahat po na naaabot ng programang ito, inshallah, no? Assalamualaikum po. Agad din po sa Guagua, Pampanga, mga kapatiran po dyan, binabati ko po yung lahat dyan ng assalamualaikum warahmatullah. Dyan din po sa Lubao, mga kapatid natin dyan sa Lubao, sa Al-Aziz Masjid. Opo, assalamualaikum po sa inyong lahat. So alhamdulillah, ganun din po sa mga kapatid dyan sa ating page namin ni Brother Saleh, Imam Saleh Biray, page 1 Sharia po. Binabati po namin kayo dyan ng assalamualaikum warahmatullah. Ganun po, muli po pinapaalala po natin inshallah sa mga nais pong mapanood ang mga na-miss nyo mga programa dito sa Islam Solution, ay maaari po nyo mapanood dito sa YouTube. I-type lamang po ang Rowan Biray, RHOWAN, at V as in Victory, I-R-A-Y, Rowan Biray. Kaya sa Saleh Biray. So doon po ay mapapanood po ninyo ang mga ilang paksa o ilang mga programa natin dito sa radio station, no? So inshallah, ganun po, binabati rin po natin ng mga tagapakinig natin na wala pa sa pananampalatayang Islam, na inshallah sana ito ay maging daan inshallah para magkaroon sila ng maliwanag na pangunawa sa pananampalatayang Islam, at naway buksan sila ng Allah, buksan ng kanilang puso ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang magkaroon ng isang ganap na pamumuhay sa mundong ito, higit sa kabilang buhay inshallah. So alhamdulillah, ay ipapasa na po natin ang programa kay Brother Imam Saleh para maumpisa na po natin ang napakagandang paksa inshallah sa araw na ito. So alhamdulillah brother, sa iyong pagkakataon, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila middin, amma ba'du. Ang lahat po ng pagpupuri ay sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pinupuri po palagi natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sa Kanya lamang tayo humihingi ng tulong at kapatawaran. Ako po ay nagpapakupkop sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala laban sa aking masamang sarili, ganun din sa aking masasamang gawa. At ang sino mang pong pinatnubayan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala mula sa matuwid na landas ay walang makapagliligaw sa Kanya. At ang sino mang iligaw ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay wala naman pong makapagbibigay ng matuwid na patnubay sa Kanya, maliban lamang po
ang patnubay ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ganoon na lamang po ang ating pasasalamat tayong mga kamusliman. Nanilikha tayo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na pumipintig sa ating puso ang La ilaha illallah. Walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Kaya't ako po ay sumasaksi na walang karapat dapat sambahin maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang bukod tanging nag-iisa at walang katambal sa pagsamba sa Kaniya. At ako rin naman po ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at alipin. Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ganon din sa kanyang mga pamilya at mga kasamahan, at ganon din sa mga sumunod sa kanila hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Sige po, tayo po ay dumako sa ating pagsasaluhan sa araw na ito. Napakaganda po, lalong-lalo na po sa mga sumusuway at ayaw tanggapin ang patnubay ng dakilang manlilikha. Ano po ba ang paksa natin sa araw na ito? Ang paksa na ating pagsasaluhan sa araw na ito, insyaallah, ay patungkol po sa ang kahirapang pampisikal. Take note po, hindi po kahirapan ng buhay ang ating papaksahin, kundi ito ay kahirapan pangkatawan, pampisikal, panloob man o panlabas. Yan po ang ating papaksahin. Ang pampisikal na kahirapan na mararanasan ng tao kapag hindi niya tinanggap ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag hindi mo tinanggap ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ay tiyak na hindi mo rin tatanggapin ang kanyang patnubay. Yan po ang ating paksa. Ang pampisikal na kahirapan na mararanasan ng tao kapag hindi niya tinanggap ang patnubay ng dakilang manlilikha. Dakuhan natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala mula ito sa orihinal na kanyang ibinaba ng revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago po natin iliwat sa ating naiintindihang wika na pinakamalapit. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. At sino mang sumuway sa aking paalaala o patnubay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang sumuway, hindi sumunod sa aking patnubay, katotohanan sa kaniya ang buhay kahirapan. Malinaw po, sa kanya ang buhay kahirapan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 20 verse 124. Ibig pong sabihin ay, kapag ang tao ay hindi naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na hindi mo rin tatanggapin ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang patnubay sa tao. Hindi mo rin tatanggapin ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kapag po ang tao ay hindi tinanggap ang patnubay ng dakilang manlilikha, ang pinakamahalam sa lahat ng bagay, nakikita man o hindi, para sa tao ay tulad ng hindi mo pagtanggap sa banal na Quran at sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa kanila ang buhay kahirapan. Anong klaseng kahirapan, aber? Ang mararanasan nila. Yaong bang walang kayamanan ang ibig sabihin ng aya na ito, o kaya naman ay wala silang ari-arian, o kaya naman sila ay hindi masagana sa buhay? Hindi po, kapatid. Hindi po, kababayan. Hindi po ito ang tinutukoy ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na kahirapang ilalagay sa tao kapag hindi niya tinanggap ang patnubay ng dakilang manlilikha. Ang tinutukoy pong kahirapan dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pahihirapan niya ay ang pampisikal na katawan ng tao. Yan po ang totoo. Ang pahihirapan po ay yaong pampisikal na katawan ng tao, mula po ito sa panloob na katawan at maging sa panlabas nito ay makikita mo ito. Kapag hindi mo tinanggap ang patnubay
ng dakilang manlilika. Ikaw man ay Muslim, ikaw man ay hindi Muslim, kapag ayaw mong tanggapin ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan ka ng kahirapan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pampisikal o pangangatawan na kahirapan. Unang kahirapan na mararanasan ng tao kapag hindi niya tinanggap ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, totoo po, mayroong mga Muslim na hindi nila matanggap minsan ang mga kautusan sa banal na Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron po. Hindi naman po lahat ng Muslim ay nagsasabing Muslim ay sinusunod niya ang patnubay ng Allah. Mayroon din naman ayaw nilang tanggapin ito. Kaya naman po ang paksahin natin ito ay hindi lamang po para sa mga kababayan natin, maging sa mga kamusliman na ayaw tanggapin ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sige po, at dumako tayo sa unang kahirapang mararanasan ng tao kapag hindi niya tinanggap ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hindi mo tinanggap ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ay hindi mo malalasap ang kapayapaan sa buhay sa mundong ito, kapatid. Nagaano ka mang katagal sa mundong ito, hanggat hindi mo tinanggap ang patnubay ng manlilikha, ang maalam sa lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, ay hindi kailanman mararanasan ng taong ito ang kapayapaan at kaligayahan sa mundong ito. Yan po ang totoo. Kahit na sabihin pa na sila ay maginhawa sa buhay at nasa kanila na ang lahat ng kanilang pangangailangan, hindi pa rin nila malalasap ang buhay na matiwasay at mapayapa at maligaya sa mundong ito. Yan po ang totoo. Tanging ang panlabas na anyo lamang ang nasisiyahan sa kanilang mga karangyaan at kayamanang ito, kung saan ang kasiyahang ito ay nagbibigay lamang sa kanila ng pandaraya at nilililang lamang nila ang kanilang mga panahon. Ngunit katotohanan ng kanilang mga puso ay hindi nakadarama ng kaligayahan, kundi lungkot at pigati ng buhay mayroon ang mga taong ito kapag ang puso nila ay hindi nakadama ng kaligayahan at kasiyahan. Kailanman ang kapayapaan ay hindi nila madarama ang katotohanang katahimikan sa buhay nila. Ang mga puso ng mga taong ito, kapag hindi tinanggap ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay patuloy itong masasaktan at patuloy na nagdurusa sa hinang hindi nila pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nila pagtanggap sa patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala, banal na Quran at pamamaraan ng huling sulat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito ang puso ay nagdurusa. At sa ganito, ang buong bahagi ng katawan ay nakikiramay dito sa kahirapang nararanasan ng puso, sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon isang kapirasong laman sa katawan na kapag ito ay naging mabuti, ang buong bahagi ng katawan ay magiging mabuti. Ngunit kapag ito ay masama, ang lahat ng buong bahagi ng katawan ay magiging masama. Ang kapirasong laman na ito ay ang puso. So, ibig pong sabihin ay, kapag po ang pusong ito ay hindi maligaya, gaanong ka mang karaming kayamanan at marangya ka sa buhay, hanggat hindi maligaya ang pusong ito, katotohanan po ang buong bahagi ng katawan mo ay nakikiramay dito, ay hindi nagiging mabuti rin. Ang nagiging mabuti lamang sa iyo ay ang panlabas na kasiyaan na kung saan ito ay laro at aliw lamang. Nalililang mo ang iyong panahon hanggang sa madatnang ka ng kamatayan. Makikita mo, kapatid, makikita mo, kabayan, ang iyong kalalagyan sa kabilang buhay ay pagsisisihan mo ang lahat. Alam niyo po ba na ang puso ay linikha ng malilikha at inahanap niya kung sino ang naglikha sa kanya? At inahanap nito ang patnubay na mayroon ng dakilang maglilikha na naglikha sa kanya. Kaya't hanggat hindi ibinabaling ng tao ang pagkilala sa isang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang puso na ito ay patuloy na magdurusa at ang buong katawan nito ay maaapektuhan ng iba't ibang pasakit sa loob at sa panlabas ng katawan na ito.
Ibig bang sabihin, ang mga mayayaman ay hindi mapayapa at maligay sa kanilang buhay? Tumpak po, kapatid. Tumpak po, mga kababayan. Hanggat ang mga taong ito kahit mayaman ay hindi sila magiging maligaya at mapayapa sa buhay sa mundong ito. Hanggat hindi nila tinatanggap ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang patnubay, hindi nila malalasap ang ligaya at mapayapa sa mundong ito. Gaano na po ba? Karami ang mga mayayaman na hindi mananampalataya, na hindi sila kontento sa kanilang buhay. Abay na sa kanila lahat ang kayamanan ay patuloy pa rin naghahanap ng kayamanan, hindi makontento sa kanilang mga buhay. At pinipilit na pinapaligaya ang kanilang mga sarili, kung saan ay makikita mo ang mga mayayaman na ito ay lumalabas pa ng bansa upang hanapin ang kaligayahan, ngunit pag-uwi nila sa kanilang mga tahanan ay bigo pa rin ang mga ito. Bigo pa rin sa paghahanap ng kaligayahan, kundi ang nahanap nila at natagpuan ay laro at aliw at panlilin lang sa mundong ito. Inuubos nila ang kanilang oras sa mga laro at aliw sa pandaraya sa mundong ito. Hindi tunay na kaligayahan ang kanilang nahanap, kundi laro at aliw. Ang mga mayayaman na ito na hindi tinanggap ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala, matatagpuan mo sa kanila na mas marami pa ang nagpapakamatay kaysa sa mahirap at nagdurusa sa kanilang buhay sa mundong ito. Yan po ang totoo. Kahit na po tingnan nyo ang mga statistik ng mga nagpapakamatay, abay mas marami po ang nagpakamatay na mayroong kayamanan kaysa sa mahihirap na mga naninirahan sa mundong ito. Yan po ang totoo. Nasaan ang kaligayaan, aber? Kung ang mga taong ito ay maligaya at mapayapa, abay bakit kinikitilan nila ang kanilang mga sariling buhay? Ibig pong sabihin, ang katotohanan ay hindi sila masaya sa mundong ito, bagamat nakatambak ang mga kayamanan sa kanila. Yan po ang totoo. Nasaan ang kapayapaan? Nasaan ang kaligayahan ng mga taong ito mayroon ng kayamanan? Gaano na ba karami ang nangyari sa mga taong ito kumpara sa mga mahihirap ang nagpakamatay, gaya ng sabi natin? Tandaan po natin, hanggat hindi ang puso ay naliligayahan, ang buhay ng tao ay hindi magiging maligaya. Abay, hindi po kayamanan ang pampaligaya sa tao. Ang tunay po na pampaligaya sa tao ay maging maligaya ang kanyang puso sa papaanong paraan ang matagpuan niya ang naglikha sa kanya at tanggapin niya ang patnubay ng naglikha sa kanya. Sa ganito lang mararamdaman ng puso ang tunay na kaligayahan at katotohanan dito matatanggap at mararanasan ng tao ang tunay na kapayapaan at kaligayahan ng buhay niya sa mundong ito. Yan po ang totoo. Sa pamamagitan lang po ng pag-aalaala ng pusong ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, magiging maligaya ang puso. Sa ganito, ang tao ay magkakaroon siya ng buhay na mapayapa at maligaya sa mundong ito. Ito ang una, nakahirapang pampisikal na daranasin ng tao. Bagamat siya ay marangya sa buhay at mayaman, ay hindi niya mararamdaman ang kapayapaan ng tahanan sa mundong ito. Hanggat hindi niya nakilala at tinanggap ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang puso ay patuloy na magdurusa at magbibigay ng pasakit sa taong ito. Nakita mo, kapatid? Nakita mo? Hanggat ang puso ay nagdurusa, ang buong bahagi ng katawan ay nagdurusa, habang buhay sa mundong ito, hanggat hindi tinanggap ang dakilang manlilikha at ang kanyang patnubay, ay pahihirapan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na magdusa ang iyong buong bahagi ng katawan sa panloob at panlabas. Maya-maya, makikita nyo po ang resulta kung paano naman sinasabi natin pati panlabas at panloob. Ito po ang pangalawang uri na pahihirapan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pampisikal na kahirapan na dadanasin ng tao sa mundong ito. Kapag hindi niya tinanggap ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang patnubay, ay magkakaroon siya ng sakit sa pangkaisipan. Yan po ang totoo. Papaano siya magkakaroon ng sakit pangkaisipan? Ibig pong sabihin ay, kapag mayroon itong tao na isang problema, ay palagi mo itong iisipin, of course, kung paano mo ito masusolusyonan. Dahil ayaw niyang tanggapin ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala,
na siyang magbibigay ng solusyon sa problemang ito dahil ayaw niyang tanggapin, kailanman ay makinig ka kapatid, kababayan, hindi mo ito masusolusyonan sa buhay mo sa mundong ito hanggat nabubuhay ka, hanggat hindi mo tinanggap ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang solusyon sa problemang ito. Kapag hindi mo tinanggap ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagkaroon ka ng problema, hindi mo ito masusolusyonan kailan paman, kundi ang pakikinggan mo na lamang ngayon ay ang mga payo ng iba na haka-haka at kuro-kuro na kung saan lalo lamang magbibigay ito ng pabigat sa tao kung nababatid mo lamang kapatid, kababayan. Yan po ang totoo. Dahil ayaw mong tanggapin ang patnubay ng manlilika, walang solusyon ang kanilang problema. Ito'y mananatili sa kanilang sarili ang kahirapan sa pag-iisip. Yan ang totoo. Mahihirapan ka ngayon sa iyong sarili na palagi kang nag-iisip dahil walang solusyon ang iyong problema. Sa kakaisip hanggang mapagod ang kanilang sarili at dahil hindi matagpuan ng tao ang solusyon sa kanyang problema, ang puso ay nagdurusa at ang ganito ang buong bahagi ng katawan ay nagdurusa at masama ang pakiramdam at mananatili ito hanggang hindi nila nabigyan ng solusyon ang kanilang problema na ito. Dahil dito, sa kapaguran ng tao ito nadarama niya, sa kanilang pangkaisipang kahirapang nadaranasan sa kakaisip, makikita mo ang epekto nito sa katawan, sa loob at panlabas. Ang kanilang mga katawan ay mabilis na nalalaglag at mabilis ang silang tumatanda. Hindi po ba? Nalalaglag ang kanilang mga katawan at mabilis ang tumatanda. Bagamat ang itsura nila ay mga bata pa, pero ang tingin mo sa kanila ay napakatanda at pumuputi ang buhok lang wala sa panahon. Isa po ito ng epekto sa kakaisip ng tao na hindi mabigyang solusyon ang kanyang problema. Yan po ang dahilan. Kaya kailangan tayo mga kamusliman ay tanggapin natin ang buong buo ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun pag nagkaroon tayo ng problema ay madali itong masolusyonan. Ngunit kapag hindi mo ito tinanggap kapatid, maging ang ating mga kababayan, hindi natin masusolusyonan ang isang problema. At dahil dito ay mababaon tayo sa kakaisip sa problemang ito na hindi natin mabigyan ng solusyon, magkakaroon ito ng epekto sa ating katawan. Dahil sa kakaisip, hindi mawalan ng pag-iisip ang tao at hindi mabigyan ng solusyon ang kanyang problema. Sa ganito po ay maglalabas ito ng malaking bilang sa inyong katawan ng glucocorticoid hormones. Ano po? Glucocorticoid hormones. Na kung saan ito ang nagpapataas sa ating energy level sa antas ng mga muscles natin. Yaong sa ganito ay pansamantalang mawalang sigla ang ating mga katawan. Nakikita nyo may mga problema? Yan ang dahilan kung bakit nawawalan sila ng sigla sa kanilang katawan, sapagkat tumataas ang glucocorticoid hormones nila sa kanilang mga katawan, ang energy level na ito. Nawawalan silang sigla, hindi sila halos makagalaw. Isang kahirapan sa ating katawan na ipinalalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ayaw mong pagtanggapin ang kanyang patnubay, hindi mo masolusyonan ang kanyang problema. Nakita mo kapatid ang solusyon, ang kanyang epekto? Nawawalan ka ng galang kumilos sa iyong katawan. Kaya't kung papansinin natin, dahil sa kakaisip at hindi mabigyang solusyon ang kanilang mga problema, sila po ay latang-lata, apong-apo, pagod na pagod sa kanilang mga sariling nararamdaman, bagamat sila ay mayaman. Isa pa po sa epekto sa kakaisip ng tao na hindi mabigyang solusyon ang kanyang problema, kakaisip, ang presyon po ay nawawala sa normal. Nawawala ang presyon mo sa normal. Karamihan ay nagiging high blood ang tao at unti-unting naaaglas ang kanyang mga buto. Yan po ang totoo. Yan po ay research sa modernong siyensya sa ngayon na pinag-aralan ng mga maraming siyensya, maging hindi mga Muslim, na ito ay talagang epekto ng mga tao na kung saan hindi tatanggapin ang patnubay ng dakilang manlilika, hindi mo mabigyang solusyon ang iyong problema. Sa kakaisip mo ay nawawala sa normal ang presyon mo at karamihan nagiging high blood at sa ganito ang mga buto ay naaaglas ng unti-unti na hindi mo nalalaman. At minsan ang mga taong ito ay nawawalang ganang kumain. Sa ganito ay nagkakaroon sila ng ulcer. Minsan ang tao ay dahil sa sobrang kakaisip
ang tao ay nababaliw dahil hindi masolusyonan ang kanyang problema. Minsan hindi nila nakakayanan ng pag-iisip, ay humaantong pa ito kung saan nagpapakamatay ang mga taong ito. Hindi po ba napakaraming mga hindi nanampalataya sa dakilang manlilikha ang nagpakamatay? Mayroon na po ba kayong nalamang mga Muslim na tinatanggap ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala nang nagpakamatay? Wala po. Zero balance po tayo sa bagay na yan. Yan po ang totoo. Pero makikita mo kapag hindi tinanggap ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay marami sa mga tao na hindi nila makayanan ang problemang ito dahil walang solusyon, ay pinapatay nila ang kanilang mga sariling buhay sa kanilang mga sariling mga kamay. Yan po ang totoo. Kung hindi man magpakamatay ang taong ito, sa kakaisip niya na hindi niya na halos makayanan, walang solusyon sa kanyang problema, abay nagiging talamak ang taong ito sa bisyo, o kaya naman ay nagkakaroon siya ng insomnia o sakit sa balat o migraine. Nakita mo ang mga epekto, kapatid, mga kababayan? Ang paghinga ng taong ito ay minsan siya'y nahihirapan. Minsan ay nagkakaroon siya ng allergy sa kanyang mga katawan, sa kanyang balat, at minsan ay humaantong ang tao na siya ay maataki sa kanyang puso, at minsan naman ay humahantong ng dahil sa kakaisip walang solusyon ng problema, ay namamaga ang utak ng taong ito. Nakita mo ang kahirapang sanhi na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ayaw tanggapin ang pag-alaala sa kanya ang mga kasulatan, ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang tao ay laging nag-iisip sa problema na walang solusyon at hindi ito mabigyan ng solusyon. Sila ay nagiging balisa. Palagi silang nag-aalala at nangangamba, nanganganib. Sila ay nakadarama ng takot sa kanilang sarili, bilang itong pasakit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila na sinabi niya na sila'y makakaranas ng kahirapan. Dahil sa kakaisip, ang adrenaline at cortisol level sa katawan ay nagiging abnormal sa katawan ng tao. Ang level na ito, ang level na ito ay patuloy na patataas, tumataas ang hilang cortisol. Ito ang nag-aakay ng wala sa panahon ng katawan upang palabasin ito sa kanyang sarili ang pagkakaroon ng diabetes, heart disease, high blood pressure, cancer, ulcer, eczema at iba pa. At ang mataas na cortisol level na ito sa katawan, ang siyang maaring patayin nito ang brain cell ng isang utak ng tao. Yan po ang totoo. Ang mga nabanggit po natin ay ilan lamang sa mga epekto na pahirap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katawan ng tao na hindi tatanggap sa kanyang patnubay ang banal na Quran at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay research na makabagong siyensa na walang alinlangan na pinag-aralan nila ang chapter 20 verse 124 ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang hindi tatanggap sa patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay makararanasan ng kahirapan. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. At sino mang sumuway sa aking patnubay o pag-alaala, katotohanan sa kanya ang buhay kahirapan. Chapter 21-24. Yan po ang mga kahirapang ilan lamang nabanggit natin. Pangkatawan, panloob at panlabas. Ganin din po, dahil sa sobrang kakaisip na walang solusyon sa problema, ang mga bato ay tinatamaan din, nasisira din. Yan po ang totoo, nawawala sa balanse ang mga kagamitang ito. Hindi makapag-function ng mabuti hanggang sa magkaroon ng sakit sa bato. Isa po sa mga nagpatunay sa mga naka-research nito sa American National Heart Research Center na sa David Ben Larson at kanyang mga kasamahan ay nagsabi, ang mga taong nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay hindi kinakapitan ng 60% ng heart disease kumpara sa mga hindi mananampalataya. At ang suicide sa mga mananampalataya, 100% na hindi ito magaganap kumpara sa mga hindi mananampalataya. At ang mga hindi mananampalataya at hindi tinanggap ang patnubay ng dakilang manlilika ay makararanas ng maigsing buhay sa mundong ito. Sila po ay makararanas ng hagad-agarang kamatayan. Ang mga ito po ay ilan lamang sa mga resulta
na kung saan ipinakita lamang natin ang kakaunting ito na resulta na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sinumang hindi tatanggap sa kanyang relihiyon, sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang patnubay at sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay makararanas, makalalasap, makatitikim ng kahirapan sa mundong ito, kahirapan pampisikal, panloob at panlabas. Yan po ang ating paksa sa araw na ito. Bagamat maiksi, alam po natin na ito po ay malaking pakinabang po sa ating mga kamusliman at mga kababayan natin. Nawa po ay makapagbigay po ito ng kahit na po munting butil na aral po, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, na ang hindi nyo pagtanggap sa dakilang maglilika sa kanyang patnubay ay katotohanan hindi nyo maranasan na ang buhay, kapayapaan at maligay sa mundong ito, at patuloy na magdurusa ang inyong puso at buong bahagi ng katawan ay makikiramay sa pusong ito upang magkaroon at makaranas ng kahirapan sa mundong ito at makaranas ng iba't ibang sakit sa loob at panlabas kapag hindi natin tinanggap ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't mapalad ang mga Musliman na tumatanggap sa patnubay ng Allah, sapagkat po sila ay palaging mayroon solusyon sa problema na ibinibigay na pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganito po ang mga Muslim na ito ay namumuhay na mapayapat, matahimik, maligaya sa mundong ito kumpara sa mga hindi nanampalataya. Sige po, at bigyan natin katunggulan ang mga katanungan ng ating mga kababayan, sapagkat tatambakan na naman po tayo ng mga katanungan, at ito po ay matugunan natin sa abot ng ating makakaya, insyaallah. Sa iyong pagkakataon, Brother Musa. Alhamdulillah, mashallah, napakaganda ng ating paksa ngayon, inshallah, no? Kung saan ay isa sa mga dahilan pala ng isang tao na nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari sa kanyang natawag na pampisikal na pamumuhay ay dahil kakulangan sa natawag nating pagpabalik loob sa Allah at pagtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang totoo niyan, kapatid, ay marami pa ito. Hindi ko lamang sinama lahat. Dahil kung isasama ko lahat ang scientific research nila ngayon sa siyensa hinggil sa kahirapan ng pampisikal na ito, ay kukulangin ang 1 oras at kalahati ko. So sa pamamagitan ng kakaunti na ito na panlabas at panloob, ay ipinakita natin, minsan nagkakaroon sila ng mga alanan o anan, minsan nagkakaroon sila ng mga allergy, o minsan sa kakapuyat, nagkakaroon ng tigyawat. Maraming epekto ito. Ngunit hindi na natin ito mga sinambit, sapat na siguro mga konting ito na makita nila ang epekto pala ng walang solusyon sa isang problema sa kakaisip ng tao. Tinatamaan ng mga loob na gamit niya at lumalabas ang resulta, nakikita ito sa panlabas. Kung talagang isasiyasatin at lalagay natin ang lahat, ay magkukulang ang oras natin. Pero bagamat kakaunti ang binigay natin, ay naipakita natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang research ng mga hindi rin mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na totoo dapat natanggapin mo ang patnubay ng dakilang manilikha, sapagkat siyang nakakaalam ng lahat ng bagay, alam niya ang solusyon sa anumang problema na ilalagay niyang pagsubok sa kanyang mga linikha. Mashallah, alhamdulillah. So isa kailangan talaga, lalo na sa mga Muslim, may kailangan din meron tayong natawag na tawakkul sa Allah para inshallah ay maiwasan natin mga bagay na ganyan. So alhamdulillah ay nakuha na po natin ang mga katanungan, inshallah, na kusan ay naimbak po sa atin, no? Kaya nga mahabol ko, kapatid, kaya mga sa kababayan nating nakikinig, katotohanan po, ito po ay totoo. Tanggapin niyo po ang patnubay ng dakilang manilikha, tanggapin niyo ang Allah, ang kanyang reliyon, ang sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, madadama niyo po ang tunay na buhay na kaligayahan, na lihim na kaligayahan ng mundong ito, kung ano mayroong lihim na kaligayahan ng mundong ito. Dito lamang po sa pananampalatayang ito niyo matatagpuan, sa pananampalatayang Islam ng dakilang manilikha. Kaya po, welcome po kayo. Nayakapin niyo po ang pananampalatayang ito, nang sa ganun naman po ay matanggap niyo ang tunay na patnubay ng dakilang manilikha. Hindi po yaong patnubay na kanyang linikha lamang na ginawa ng tao, kundi dapat ang patnubay ay mula sa kanya na naglikha, na alam niya lahat, na siyang nagbigay ng pagsubok at problema, alam niya kung ano ang solusyon dito. Ito po ang tama at dapat nating tanggapin at yakapin, na tanggapin natin ang relihiyon at patnubay ng dakilang manlilikha, ang pananampalatayang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga propeta, at lalo na ang huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at tanggapin ang banal na Quran bilang patnubay sa sangkatauhan. Sige po, brother, sa iyo ang pagkakataon. So alhamdulillah, ay dagdag ko lang doon sa nasabi ng ating kapatid, no? Ang usapan po sa mga kapatid natin na wala pa sa pananampalatayang Islam, ay mas mainam na saliksikin natin ang pananampalatayang Islam, na usapan po dito ay hindi tayo makakita ng mga gawain o batas na sinusunod ng mga Muslim, nag-ayon lang sa mga sarili o batas ng tao, pagkos ito po ay magmula pa po sa batas ng mga ng tanging tagapaglikha Allah subhanahu wa ta'ala, na ganoon din pong ginawa ng mga naunang propeta. Ngayon, kapatid ko sa pananampalataya, isingit ko lang ito. Baka sabihin nila, paano naging maganda ang batas ng dakilang manilikha? Nakita mo yung Jordan na sinunog nila sa isang kulungan, dinagyan ng gas, sinunog ito.
Abay, para po sa inyong kaalaman ay hindi po ito kautusan sa pananampalatayang Islam. Napahirapan po ang isang bagay upang siya ay kitilan ng buhay. Abay, alam nyo po ba, kahit na mga langgam sa pananampalatayang Islam ay hindi po ito is dapat sunugin na ipinugutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alam nyo po ba, ang may karapatang sumunog lamang sa mga lilikha ay ang dakilang manlilika? Kaya po kung ano man na nakikita ninyo, na minsan akala ninyo ang mga Muslim ay gumagawa, abay, wag po. Tingnan po ninyo ang aral ng pananampalatayang Islam, ipinagbabawal po ang pagkitil ng buhay, maging ang mga isa lamang mga insekto o mga hayop at mga halaman na ito ay bigyang pahirap kung sila ay tatanggalan o kikitilan ng buhay. Abay, hindi po ito kautusan sa amin. Ang sino mang gumawa niyan ay hindi man po ito kautusan at labag na labag po sa pananampalatayang Islam. Nasunugin mo ang isang linikha ng Allah maging insekto, ito pa kaya ay tao? Ito po ay hindi aral sa pananampalatayang Islam na ikaw ay kumitil lang sa buhay na sadyang pahirapan mo ito, lalo't lalo na sinunog mo ito. Wala po silang karapatan na gawin ito. Ito po ay hindi aral ng pananampalatayang Islam, mga kababayan at mga kapatirang mga kamusliman. Mashallah. So yun po, napakalinaw na kung saan ang anumang nakikita natin sa ating mga paligid, na kung saan ay hindi po kanais-nais na nakikita nyo na Muslim, o sabi natin na sinasabi nyo lagi Muslim, hindi po ito natin pwedeng musga ng ganun-ganun na lang po, no? Kung saan po, bilang dagdag lang po, inshallah, para mapisan natin ay ang salitang Muslim po ay hindi po ito ay nasa siya tao. Sabi po, ang Muslim ay sumusunod, sumusuko, tumatalima sa tagapaglikha. So, ang anuman po nakikita natin ng mga tao na gumagawa, sabi natin na, ay si ganyan, galing Mindanao yan, Muslim yan, ay hindi po natin pwede siyang musga ng ganun na lang, dahil unang-una po, at pabasyan po dyan, ay ang kanyang mga gawain. Ang katotohanan, kapatid, ay maghanap ka ng tao sa mundong ito, ang pinakamabait ay mga Muslim. Marami din sa kita ko sa mga nagpost sa Facebook, mismong mga Kristiyano na sinasabi, pinagtatanggol ang mga Muslim na sila daw ang pinakareliyosong tao, at may mga kaibigan mga Muslim na sila ang palasamba at tunay na mababait na tao. Ito'y pagpapatunay mula sa mga hindi pa Muslim. Mashallah, no? So wag nating tignan ang mga tao po, mga kababayan. Para makita natin ang tunay na reliyon ay tingnan po natin kung ano aral mayroon ang pananampalatayang Islam. Hindi po ang tao. Mga tao po ay hindi ito perpekto. Sila po hindi dapat pag-aralan. Ang kautusan po ng dakilang manlilika ang ating saliksikin upang sa ganun ay makita natin ito at sa ganun ay gawin natin kung ano ang inutos ng Diyos o ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin gawin ang taliwas gaya ng nakikita nyo na ito'y labag sa pananampalatayang Islam. Huwag nating pamarisan kapag tayo yumakap sa pananampalatayang Islam. Mayroon tayong tanong na nag-text, brother. Alhamdulillah, brother. So, mashallah, ito po ay mayroon tayong unang sender na kusan ay mula pa po sa 0947-788-7558. Kusan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabanggit po ninyo na ang payo ng iba ay haka-haka lamang at magbibigay lang ng dagdag pabigat sa problema ng tao. Paano po ito nangyayari? So, alhamdulillah, parang pasok sa paksa. Alhamdulillah. Nasabi ko nga kanina, kundi ang sinusunod nila kapag sila may problema, walang solusyon, kundi haka-haka o kuro-kuro, na sadyang nagbibigay lang ng pabigat sa kanila. Ano pong ibig ko sabihin? Magbigay tayo ng sample, yan ang tinatanong niya. Halimbawa, minsan nagkakaproblema ang isang tao, lalo na't malalim, at humihingi siya ng advice. Anong ibinibigay nilang advice? Pareho silang walang alam, dahil hindi nila taglay ang patnubay na Allah subhanahu wa ta'ala, wala silang alam. Sasabihin niya ba sa taong dito? Nasabihin niya, brother, ikaw ay maging mapagtimpi para sa Allah. No, wala silang ganyan na patnubay. Anong sasabihin niya? Brother, madali lang yan. Bili ka lang ng alak, mag-inom tayo, mawawala yan. Katotohanan, yun ang solusyon nila. Pansamantalang nawawala. Diba? Ngunit pagkatapos nun ay manunumbalik, ulit ang problema na hindi naman nasolusyonan. Bagkus ay nagpabigat lang ang kanyang payo. Bakit? Dahil kapag uminom ka ng alak, nasisira lang yung katawan, ninisira mo lang yung pera. Hindi ba yan ang sinasabi natin? O minsan naman, brother, magsugal ka lang doon, makakalimutan mo yan. See? Bawal ang sugal, alam natin ang epekto. O kaya naman, brother, take mo lang itong drugs na ito, masarap ito. O kaya mambabae na lang tayo, manligaw tayo ng iba. So akala mo ang mga payong ito magaganda, pero ang mga payong ito ay nagdadagdag lamang ng pasakit sa isang tao. Kaya yun ang sinasabi natin, kapag walang patnubay, humingi ka rin sa walang patnubay, sa ganun ay bibigay niya sa iyo kuro-kuro at haka-haka lamang na siyang magdadagdag lang ng pabigat sa iyo bilang mga payo o advice hanggat hindi mo tinanggap ang tunay na patnubay upang masolusyonan ang tunay na problemang yan, brother. Alhamdulillah, mashallah, no? So, dagdag natin, sabihin, sample, kung ako may problema sa isang pera, tutulungan mo ako, iayayain mo ko, umutang ka doon, brother, 5-6. Ibig sabihin, dagdag problema pa. Dagdag problema, kaya tulungan mo, dahil naghihirap din ako, maglakaw na lang tayo. Yun ang isa sa mga, ibig sabihin, kailangan talaga, yung maghihingi tayo ng payo, yun dun sa tao na mapagkakatiwalaan. Pero kung tinanggap mo ang Quran, banal na Quran, o sunan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ano sasabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam?
ang lahat ay mabuti sa isang taong tumanggap sa dakilang manlikha. Kapag siya'y biniyayaan, siya'y nagiging mapagpasalamat. Kapag siya'y binigyan ng pagsubok, siya ay nagiging mapagtimpi, mapagtiis. Dahil alam ng Muslim, kapag nagtiis siya at namatay siya, bibiyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil wala silang ganun na solusyon, hindi nila malalaman yan, hindi nila mapapayo yan. Kaya ang payo nila ngayon ay mga dagdag pasakit lamang sa isang taong ito. Mashallah. So, napakainam pala pagka ang tagapaglikha na nagbigay ng solusyon sa problema ng tao. Oo, kompleto pa naman ang Islam. Napakasarap ang mga solusyon. Basta tanggapin lang ng sa Muslim. Hindi siya mabibigatan, hindi siya magkakaroon ng epekto sa katawan at panloob, mamamaya pa din ang kanyang puso at isipan. Kaya dapat tayo Muslim, tanggap natin buong buo ang utos ng Allah. Alhamdulillah. So, yun po, napakalinaw na kasagutan doon sa ating unang nagtanong. So, alhamdulillah, mayroon pong pangalawang katanungan mula pa 0928-737-1121. Waalaikumsalam. Nabanggit ninyo ay ang puso sa inyong paksa may bahay ba? May buhay ba ang puso para makadama ng ligaya at kalungkutan? So alhamdulillah, mashallah. At tanong niya dito, brother, is kung may nabanggit mo kanina na meron ka sa paksa, meron ka nabanggit na tungkol sa puso, ang tanong niya, may buhay ba ang puso para makadama ng ligaya at kalungkutan? Alam niyo po ba mga kapatid, Muslim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ang buhay na tunay ay nasa puso po. Minsan naranasan ko rin hindi ako naging Muslim bago ako yumakap sa Islam. Mashallah. Kapag ako ay inabutan ng isang sadaka, maging sa panahon natin ngayon, hindi ba maligaya ang iyong puso, brother? Totoo yan. Kapag maligaya ang iyong puso, anong nararamdaman mo sa iyong katawan? Napakaligaya ng buong katawan. O kaya yung mga nagbigay ka na lang ng salapi. Kapag ito ay ginawa mo para sa Diyos, sinseridad, napakasaya ng puso mo ikaw nagbigay. Ano nararamdaman ng katawan mo? Napakaligaya. So, ibig pong sabihin ay isa yan sa patunay na ang puso ay mayroon itong nadarama. Mayroon po kasi siyang sariling daigdig upang paligayahin ang tao at ipakita niya ang lihim na tunay na kasiyahan ng daigdig na ito. So, kapag ang puso ay nahihirapan, asahan niyo po ang buong bahagi ng katawan na mahirapan. Kapag ito ay masaya, mabuti, ang lahat ng buong bahagi ng katawan ay masaya at mabuti. Ito po ang kanyang buhay. Mayroon siyang nararamdaman, mayroon siyang sariling daigdig, mayroon siyang sariling buhay ang puso na ito, kapatid. So para po ito ay maging detalyado para sa inyo, mayroon po ako na mga lecture dyan. Puntahan nyo po ang Rowan Beray. Tinaksa ko po doon ang lihim, ang tunay na lihim ng daigdig ng puso, kung ano mayroon ito. Doon nyo po malalaman kung ano mayroong buhay ang puso na ito. Makikita nyo doon, siya'y umiinom, siya'y kumakain, siya'y dinidilig, dapat patabain, dapat alagahin. Napakarami, may patay, may buhay, may sakit na puso. So makikita nyo po doon, ang buhay ng puso ay kunumpara lamang sa mga buhay na may mga buhay na pampisikal. Wala silang pinagkaiba, ngunit ang pinagkaiba nila ay ang buhay ng puso ay buhay pang ritual, ay napakasarap at napakaligaya kapag natagpuan mo ang buhay ng puso na ito kumpara sa buhay pampisikal, kapatid. Mashallah, yun po, napakalinaw na kung sino po nais na magkaroon, sabihin, ng maliwanag o mahabang kasagutan doon sa kanyang katanungan na tungkol sa puso, ay maaaring puntahan po ang site ng YouTube ni Brother Saleh. Rowan Beray po, part by part yan, brother. Hindi ko alam kung ilang serye yan, napakarami din, pero marami kang matututunan sa buhay ng puso na yan. Napakaganda po niyan sa mga kapatid na usan ay marami po tayong makupulot, inshallah. Malay natin, hindi lang po yun ang makita natin doon, napakaraming paksa doon, inshallah. No? Alhamdulillah, doon po sa nagdarong yun po ang kasagutan inshallah ng ating kapatid. So muli po may isang katanungan mula po sa 0909-634-7260. Ano ba ang Quran na tinutukoy ninyo na patnubay para ang tao ay hindi dumanas ng kahirapan? So mashallah, ang Quran na tinutukoy po ng ating kapatid na Quran, ito po ang huling revelasyon na sa huling kasulatan na pinadala sa kahuli-huli ang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan po ito po ang Quran ng buhay, sabihin ay gabay ng buhay. Kasi malinaw po sa Quran, sinabi ng Allah na dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. So malinaw po na ito ang ating natawag nating gabay sa ating pamuhay inshallah, na kung saan dito po saad lahat ng ating dapat na natawag natin na panuntunan ng buhay. Kung saan po dito makikita natin na kung saan sa sinabi natin ngayon, sa sinabi nating ayat, sinabi ng Allah
Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ito ang aklat, ang Quran na walang pag-aalinlangan na nagmula kay Allah, ang tunay na patnubay sa mga may pangamba kay Allah. So tunay po, ito po ang natawag natin na panuntunan ng buhay. So inshallah, tulad sinabi natin kapatid kanina, tanggapin mo lang ang Allah at ang kanyang mga utos ay magkakaroon ng solusyon ang lahat ng mga pagsubok na dumating sa buhay ng tao. Pero siya lang, tingnan natin si brother, baka meron siyang karagdagan. Marahil, brother, ang itinatanong niya, ano ba daw ang banal na Quran? Iyon ang pinaka niya. Oo, sabi niya, ano ba yung banal na Quran? Para ang tao hindi makaranas ng kahirapan, ay tanggapin niya. Of course, dahil tinatapik ko ay patnubay, ibibigay ko lang po rin, dahil marami ang kahulugan ng banal na Quran para sa inyong kaalaman. Kung ano ang gusto nyo malaman, inshallah, dahil patnubay tinutumbok ko, malamang na gusto nyo sabihin ay, bakit ang Quran ba ay patnubay? Para hindi mahirapan ng tao? Parang gustong gano'n ang dating ng tanong, brother. Yun ang tanong niya. So, ganito po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 2, verse 185 ng banal na Quran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudal linnas. Wabaynatin minal huda wal furqan. Sa buwan ng Ramadan, inihayag namin ang Quran. Anong ibig sabihin? Ba't tinayag ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bilang patnubay sa sangkatauhan. So napakalinaw. Ito po ay guide upang mamuhay ang tao dito, kung saan ito isang maliwanag na tanda upang malaman nyo ang purkan. Mali at tama. So ibig sabihin ng Quran po ay patnubay, malaman nyo, masolusyonan nyo lahat ng problema at ituro sa inyo kung anong gagawin nyong tama at iwasan kung ano ang mali. Ito po ang banal na Quran na dapat tanggapin ng tao upang sa ganun, sakali siya ay magkaroon ng problema gaano mang kabigat, kayang-kayang solusyonan ng banal na Quran. Sa ganito ay hindi mahirapan ang iyong pagkaisipan, hindi ka mahirapan sa iyong pang-physical, panloob man o panglabas, ay hindi gagaanong maaapektuhan hanggat tinatanggap mo ang solusyon na ito na tinanggap mo mula mabukal sa puso mo na ito'y mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makakaasa kayo na hindi nyo aabutin ang kahirapang ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng hindi mga maniniwala rito ay aabutin naman nila ang kahirapan sa katawan, makikita sa labas, maging ang panloob ay sinisira dahil sa kakaisip sa mga problemang walang solusyon. Yun po ang banal na Quran. Ito po isang patnubay na ipinadala upang masolusyonan ang lahat ng problema at malaman nyo ang tama at mali upang ang tao mamuhay dito ng mapayapa. Mashallah, napakalinaw po. Nakusan po, ayan po ang kahulugan ng Quran. Nakusan ay ito ay panuntunan ng buhay at gabay ng pamumuhay. Actually, Brad, sa lahat ng tao, Mashallah. Ibig sabihin, kung bawat tatanggap nito, magagabayan siya sa tamang patnubay. Mashallah. So dito makikita pa niya tama at mali, no? Malino, kaya ngayon, winawarningan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag hindi nyo ito tinanggap, tiyak na walang makapagbibigay na solusyon sa problema nyo. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Makakaranas lang kayo ng kahirapan. So dahil mabait ang Allah, winawarningan niya sila para hindi kayo makaranas ng kahirapan sa inyong katawan, pampisikal, loob man o labas, tanggapin nyo ang aking patnubay. Yan ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala at bait niya sa kanyang mga linika. Ngunit sadyang ang mga tao ay mapagmataas, sa kanila ang kasalanan, wala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So napakalinaw, naksan ang tao pala ay nangangailangan talaga sino man na kusan ay nangangailangan siya ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala wala sa Quran. Alhamdulillah. So inshallah dumako tayo sa napakaganda, napakagaling lang nagtatanong, brother. Alhamdulillah. Iyaan siya nawa ng Allah sa kanyang mga katanungan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So muli po siya, dumako tayo sa isang katanungan na kusan ay naimbak po sa atin na mula po sa 0929-410-0095. Salam, waalaikumsalam. Paano po ba ang tamang layunin mo o estilo sa paghahanap ng kaalaman? So, mashallah, ito ay napakaganda. Parang nasagot na natin yan, bro. Di pa ba? Hindi pa, brother. Hindi pa. So, dito, inshallah, ay unang-una ay ang mainam po ay matapat na layunin po na sundin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa anuman po ninyo pinag-aaralan. So pangalawa, layuning mapangalagaan at sumasunod ang batas ng pananampalatayang Islam. So yun po ang isa sa mga paraan. So pangatlo, layuning maipagtanggol at proteksyonan ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So at meron pa ang iba naman ay karagdagan, walang layuning maghanap ng kaalaman upang makipagtalo o makipagmagalingan. Yan ang pinaka-importante po sa paghanap ng kaalaman, no? So hindi siya dapat
paghanap po ng kalam para may pagpaligsahan, ay hindi po ito kanais-nais sa Islam. So layunin din po ang gawin ang nalalaman. Yan, pinaka-importante rin po yan na kung ano po nating napag-aralan, nalalaman po tungkol sa Islam ay dapat nating isabuhay. Alhamdulillah. So layunin din po na pakubaba sa mga kalamang napag-aralan. Wag malinaw yung sinabi natin kayo na huwag tayong maging huwag kang makipagpaligsahan o magpagyabangan. Huwag kang makipagpagalingan. Oo, yan ang malinaw Wala dyan. kang mapapala sa pag-aaral. Alam mo ba kapatid, ang delikadong pag-aaral ay nag-aaral ka pa lamang. Ang layunin mo ay ikaw hangaan o makipagmagalingan. Yan ang isa sa mga nag-aaral ka pa lang, brother. Nagkakasala ka na sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa masama mong layunin. So yun po, mashallah, napakagandang ako sana yun po ay mga ilang kaparaanan para magkaroon tayo ng tamang paghahanap ng kaalaman. At isa sa paghahanap ng kaalaman ayon sa mga scholars natin, brother, no? Napakagandang payo nila. Pagkatapos nyong mapag-alaman ito, isabuhay nyo, ituro sa pamilya nyo, ang pinakamaganda ay pagmalasakitan nyo ang reliyong Islam. Sa anong ibig ba sabihin, hindi kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi po yun. Ang ibig pong sabihin natin na pagmamalasakit ay ipalaganap po natin ang ating nalalaman. Huwag po nating itago sapagkat binawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yan. Ang sabi niya, kahit nga lang isang mensahe mula sa akin, ibig sabihin sa Quran o Sunnah, ay iparating natin ito sa mga tao. No po? Ito po ang magagaling na Muslim pagkatapos yung may sabuhay, may ituro sa inyong pamilya, ay tanda ng pagmamalasakit sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin tanda ng pagmamalasakit? Gusto natin ang lahat ng tao ibigay ang karapatan ng Allah na siya ay sambahin dahil siya ang karapat dapat dito. So ipararating natin ang mensahe na pag-aralan natin sa tao upang manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, upang ibigay ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y malaking katuwaan sa atin Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga tao inaakay natin na may bigay karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda ito ng pagmamalasakit natin sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So yan, napakainam, no? Ako sana yun na sinabi natin kapatid, ang pinaka-importante dyan, maghanap ka ng kaalaman ay para sa Allah, tapos sa buhay mo, tapos sa pamilya mo, tapos saka mo ngayon gawin yung rapat para sa Allah. At hindi naman masasayang yan, bro. Katulad nito, ginagawa natin, naway tanggapin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Rabbil Alamin. Ito'y sadaqatul jariyah kapag mayroong tumusunod sa mga natututunan lang. Kaya lang po ay pakaingatan yung mag-aral. Yan po ang payo ko. Pag-aralan nyo, dapat lahat-lahat ang bagay na dapat natin salisikin. Huwag tayong aasa sa isa lamang. Dahil maaaring ang tinuturo natin ay mali pala. Kailangan mapag-aralan natin ang bawat sulok ng bawat pinapaksa o binabahagi natin kung ano ang mas tama at alam natin ang mas mahina at nasa pagitan nito. Sa ganito ay magiging ligtas tayo sa kamalian. Sa ganito ang lahat na susunod sa atin, dahil nasa tama ang ating pasya, ay makikinabang tayo na hindi naman mababawasan ang kanilang gantimpala. May hadith yan, brother. Meron din ako lecture niyan. So inshallah, brother, may singit ko lang noon. Tulad ng nasabi mo, ang gawain na ganito, natawag natin na sadaqatul jariyah. Sadaqatul jariyah. Ngayon, ano ba yung mga paraan, ano ba pinagkaiba ng sadaqa lang, o yung natawag sadaqa lang, kasi sa sadaqatul jariyah? Ang sadaqatul jariyah, honestly, brother, no? Iba ang sadaka lang, kaya meron jariyah. Ang jariyah po ito yung kahit, alam nyo naman sa libingan, pag nakalibing na tayo, ang mga talaan ng mga namatay na Muslim ay nakasarado na. Totoo yan. Pero kung ikaw ay mayroon sadaqatul jariyah, halimbawa nagpatayo ka ng masjid, yan ay mga sadaqatul jariyah, habang may nagsasala dyan, mayroon kang reward. Yan lamang po, huwag nyo nakawin yung pagpatayo ng masjid dahil hindi kayo magkaka-reward dahil masama ang pinanggalingan. Bagamat maganda ang intention nyo, masama ang pinanggalingan ng pagpapatayo ng masjid, useless po yan. So kung ang mga perang ginugol ninyo ay galing sa mga halal at nagpatayo kayo ng masjid, hanggat mayroong nagsasala doon, kahit patay na kayo, nagkakaroon kayo ng reward. At ganun din po sa ganito. Hanggat mayroong kayong ginugugol sa mga ganitong programa, kayo po'y kasama rito. Ang lahat ng ipararating nating mga aral dito at pinaniwalaan at sinunod, lahat po ng sumunod dito ay magkakaroon po tayong lahat ng gantimpala. O kaya naman kayo nagbigay ng kawang gawa na kung saan pinangnegosyo nila, bilang sadaqatul jariyah, lumago ito. Kahit na ikaw ay patay na sa libingan ka na, humandar pa rin ang iyong talahan. Hanggat ang pera mong ito ay humiiral, lumalago ang paninda ng taong ito, mayroon ka pa rin diyan. Samantalang ang sadaka, kapag binigay mo kung ano lang ang reward mo o layunin mo, doon lang siya. Yun ay sadaka. Ang sadaqatul jariyah lang ang ulugan. Gusto mo hanggang sa libingan mo ay mayroon kang dumarating na gantimpala. Hindi po ba nakigit na mainam ang magsadaka tayo ng jariyah tulad ng mga programang ito? Hindi kayo manginginayang.
panghinayang. Brother, bakit? Totoo yan. Sapagkat ang ibibigay nyo rito, bagamat talagay nyong malaki na, hindi nyo dapat panghinayangan. Bakit? Sapagkat nakakapanghinayang higit kung hindi kayo tatanggap ng reward doon sa inyong mga libingan. Yan ang higit na nakakapanghinayang. Pero kung gumugol kayo rito, bagamat nanghinayang kayo, ngunit ginugol nyo pa rin para sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil gusto nyo magka-reward kayo hanggang sa libingan, ibig mo, mantakin mo naman kapatid, patay ka na, nagkakaroon ka pa ng reward. Diba? Kung tayo ay nagiging mahal, halimbawa, nagiging talunan sa mga gawa natin sa mundong ito na naging masama at mabuti, ay nakakangat ang masama, may pagkakataon pa kapatid para makabawi, bagamat na silibingan ka, may mga dumadating pa na mga ganitong gantimpala hanggang sa matakpan mo ang masamang ito. Pagharap natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Hindi ba? Napakahalaga ng mga sadaqatul jariyah na marami sa ating mga kamusliman na dapat ito'y makarating at maunawaan nila upang sa ganun ang programang ito, lalo na paulit-ulit kong sinasabi na sana'y tulungan nila upang sa ganito ay magmatagal ito bilang pagmamalasakit natin sa reliyon ng Allah na akayin ng mga hindi mananampalataya upang sa ganun ang layunin natin magpasalamat sila at sumambay sila tunay dapat sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil sa tulong ninyo, insyaAllah, ito'y magtatagal at ang mga ibinabahaging pangaral sa mga Muslim at mga kababayan na ito'y pinakikinabang at ginagawa, magkakaroon tayo ng reward. At ito'y nilipat nila at nalipat pa sa iba, magkakaroon pa rin tayo ng reward. So dumadami ang ating reward. No, brother. Yan ang napakagandang gawain siya. Yes, brother. Na gawain. Ito yung hindi riba, na kung saan mayroong riba Interest, na yung mga gawaing mga negosyo ngayon, yung parang pyramid. Pyramid. No. Ito ang pyramid na walang riba. Yan. Brother, dumadami ang kita mo, pero ito ay hindi riba. Ito po ang pyramid na tinatawag natin sa Islam na walang riba. Kahit patay ka na, nakikinabang ka pa, hindi yung pyramid na kalakal o negosyo na itinayo lang mga ating kababayan na kung saan ito po ay riba. No po, ito po, mayroon din tayong pyramid sa Islam na walang riba. Kapag ikaw ay nagturo ng kaalaman at naturuan mo isang tao at ginawa niya, halimbawa, tinuruan kitang magsala, brother, natutunan mo yun, at ang tinuro ko sala sa iyo ay mga tama, at ipinasa niya doon, magkakaroon ka doon, at ipinasa noon ng isang yun, magkakaroon ka doon. Kung pinapasa niyo lahat, 10 kayo, 100, 1,000,000, magkakaroon ako. Ganito po ang sadaqatul jariyah. Ito po ang sadaqatul jariyah natin, mga kapatid, na higit pa pong mabuti at mainam ito sa pyramid na pinapasukan ng ating mga kababayan. So, tulungan po natin ang ating mga kapatiran nagbibigay ng programa tulad na sa mga radyong ito. Tulungan po natin yung mga naghahanap ng pampatayo ng masjid. Tulungan po natin ang mga nahihirapan nating mga kapatid na mabigyan sila ng negosyo. Huwag kayong manginayang sa inyong mga kayamanan sapagkat higit na nakapanginayang kapag walang dumating na mga biyaya sa inyong libingan. Ito po ay higit na malaking kapanginayangan sa atin. So pinakamainam siguro sa ganyan, brother, siya, wag din sila mawawalan ng tamang niyat. Kaya naman dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, brother, lahat po ng tumutulong, sumusuporta inshallah sa programang ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala tumagal lamang. Dalangin namin sa Allah subhanahu wa ta'ala, nawa po ito ay pakinabangan natin hanggang sa ating libingan, hanggang sa makarap po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama po tayo dito na sana nawa po ay ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay duwa po natin sa kanya yan, sa bawat sala natin. Amin rabbil alamin. Balik tayo sa ating mga katanungan, brother. Inshallah, Allahu Akbar. So napakalinaw, no? Alhamdulillah. So inshallah, dako na po tayo sa another question, no? Inshallah, mula po sa 0947-879-8865. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam. Tanong ko lang, kung ang sala ng asar ay nagawa kong 5 raka nang di sinasadya, sanhin ang pagkalimot, naalala ko na lang nang magtasyahud ako ng ikalawa. Ito yung natawag na uhuli siguro ng tasyahud. Ano ang tamang pagbabayad dito at tanggap po ba ang aking sala? So, masyaallah, napakagandang katanungan na kung saan ay isa sa mga importanteng pinag-aaralan talaga natin yung dapat na natawag pangbayad dito. Oo, sujud saw kung tawagin. Kung saan po ay ayon po kay Ibn Utaymin rahimullah sa kanyang mga ulat sa kanyang mga aklat, ang taong nakagawa ng karagdagang galaw na nasasakop ng sala sanhin ng pagkalimot po, ang kanyang sala ay hindi ganap. Opo. Ako sampo, kung kaya ito ay nangangailangan ng tamang kabayaran. Yan po ang tamang kabayaran po na usan ang sujud saw. So doon po sa tanong ng ating nagtanong ay ang nangyari sa kanya ay nakagawa siya ng 5 raka sa isang sala. So, ibig sabihin po malinaw nakadagdag siya ng isang pillars naman po. O, nakusahan po ay, kung titignan natin, kung natin pag-aaralan ng mga gantong bagay, iisipin natin na, ay, titigilan ko na lang to, ihinto lang ako, gagawa ng panibagong sala. So, ito hindi po ka nais-nais, no?
Doon po sa ano niya, sa kanyang nagawa, ang mas mainam po doon, ituloy niya ang kanyang tasyahud sa huling tasyahud niya. Kung nakalimang rakaman po siya, tuloy niya ang tasyahud, then magsujud siya magtaslim siya, tapos sujud ng 2 beses, then taslim. So nangyari 2 taslim po siya dyan. So yun po ang pinaka-mainam na kabayaran doon sa kanya nagawang karagdagan. So bilang dalil po na kusan para hindi tayo magkaroon ng agam-agam, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam po noong panahon na kanyang siya ay nagsala, nakita ayon kay Abdullah ibn Mas'ud, na kusan po nakita niya propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsala ng salatul asar. Ngunit noong pangalawang raka'a siya ay nagtaslim. So nagtanong ang kanyang mga kumpanyon, "Ya Rasulullah, may bago ba sa sala?" So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ano ba yan?" Sabi niya, "Bakit?" Sabi niya. Sumagot ang kanyang mga kumpanyon, sabi nila, ay pagdating ng dalawang raka, ikaw ay nagtaslim. So ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tumayo agad-agad at humarap sa kibla, binayaran ng 2 raka, na kung saan ito pagkukulan niya sa kanyang nagawang salatul asar, at siya ay nagtaslim, then nagsujud ng 2 beses, then taslim. So yun po ay ulat ni Ibn Mas'ud na kung saan po ay tumula sa hadith ni Imam Muslim at Bukhari. So yun po ang kasagutan na saan ay 2 sujud po ang dapat niyang gawin, 2 taslim po ang mangyayari sa kanya. So alhamdulillah, doon po sa nagtanong, isang magandang tanong po ito na kung saan ay dapat tayo mga Muslim, hindi lang tayo gagawa ng sala na kung saan ay pag nagkamali tayo, iiwanan natin o babaguhin, hindi po ganon. So may dapat natin pag-aralan din po ang mga bagay nito dahil dito po nakasalalay ang ating mga sala sa sujud sahu. Dahil marami po sa ating mga brother, napakarami sa ating mga kapatid na Muslim na nagsasala sila, mayroon silang mali, hindi na nila ito ginagawa ng pagbabayad o natawag na ano. Saka actually brother, kung mayroon mang gumagawa niyan, nagsusujud sa ulan din taslim. Yun, karamihan. Wala na silang pinipili kung anong nagawa nilang mali. Sa sujud sa taslim. Katotohanan po, mayroon pong iba-ibang opinyon. Katotohanan ng ibang opinyon nila ang sala ay hindi tanggap. Ang iba ay delikado ang sala. Iba hindi ganap ang sala. Paano kung hindi tanggap ang sala? Yun ang nakakatakot, brother. Yun ang nakakatakot. Nakapagod so dapat nating pag-aralan talaga. Lalo lang sujud sa brother marami talaga ito honestly. Maraming nag-aral pero hindi nila masyadong kabisado ang sujud sa brother. Yan ang pinakamahirap. Marami ako nakikita, nag-aaral sila, mga scholar. Pag nagkakamali, hindi nila alam sujud sa ako pa ang nagtuturo sa kanila ng sujud sa no, ako pa. Sasabihin ko kung paano sujud sa pero sila ay mga graduate talaga ng mga eskwelahan talaga. So, ibig sabihin, sa Islam brother, nagpapakita lang na dapat talaga tayong mag-aral sa yan, totoo yan. So kaysa naman sa hapon na tayo ay baguhan pa sa pananampalatayang Islam at tayo papasok agad sa tatawag na para padawa-dawa lang na ay mas mainam po pag-aralan muna natin ang ito ay maganda yung brother na banggit mo. Marami na akong pinayuhan mga sa Facebook, sa mga ka-chat ko, sa inbox nila na bagong yakap po tayo ay pag-aralan muna po natin ang ating relihiyon. Huwag muna tayong makipagmagalingan, makipagbagaan, makipagpaligsahan sa kaalaman, no po? Lalo na wala pa tayong 1 taon. Abay, napakarami pong pag-aaral sa Islam. Pag-aralan muna po natin ang ating relihiyon at lalo na ang ating sala. Huwag muna po tayong makipagmagalingan sa ating mga panlabas na gawain sapagkat hindi po tayo makikinabang dyan. Totoo yan. Sapagkat po kahit magaling kayong magdawa at marami ang mag-embrace at sasabihin nyo magka-reward kayo dyan, kung hindi nyo rin alam ang mga ibada nyo, lalo na ang akida nyo, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, useless po lahat ang mga ginawa nyo yan. Kaya pag-aralan nyo muna ang ating reliyon, lalo na ang akida, ito ang pinakamahalaga, malaman natin kung sino talaga ang Allah subhanahu wa ta'ala, anong paniniwala natin sa Kanya. So dapat natin pag-aralan ang ating sala, pag-aralan natin, at saka kapag marunong na tayo, sa ganito ay iparating natin sa mga kamusliman ang tamang pinag-aralan. Yun. At kung may nalalaman naman tayo sa mga kababayan, iparating din natin. Ngunit, huwag nating kaliligtaan na pag-aralan na muna natin ang Islam bago ang ibang relihiyon. Ano po? So, mashallah, napakaganda po ng kasagutan. Ito ko isang malaking kapakipakinabang na payo sa sino man, inshallah, no? Na kung saan ay dapat talaga na muna nating pag-aralan ang ating reliyon, unang-una ang ating sala. Dahil sa kabilang buhay po, ito ang unang husga ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating sala, kung ito ay naging ganap nating nagawa ng perpekto, inshallah, no? So, alhamdulillah, yun po ay isang kasagutan namin, inshallah, sa nagtanong, alhamdulillah. So, alhamdulillah, dako po tayo sa isang katanungan, mula po sa 0947 212-1292.
Opo, ito po ang kanyang katanungan. Good AM po. Lagi ko po naririnig sa inyong programa na kayong mga Muslim ang mga magtatagumpay sa inyong Quran. So, ngunit, ito po, alhamdulillah, mashallah, napakagandang balita. Tumatawag pala sa atin ay si Brother Yusuf, na kusan dating pangalang Ka Elias. So, alhamdulillah, brother, assalamualaikum po sa inyo dyan, kung nasa po kayo ngayon, no? Binabati po namin, assalamualaikum. Hindi po nakarating ngayon sa araw na ito si Ka Elias, mga kababayan, mga kapatid, sapagkat po may mahalaga po siyang nilakad. Gaya na sabi ng engineer, ang may-ari ng programang ito, ang station na ito. So ngayon po ang tumawag si Ka Elias ay napapabot ng salam. Kaya po Ka Elias, pinaabot po namin, Brother Yusuf, pinaabot po namin ang magandang pagbati sa iyo ng assalamualaikum warahmatullah. Sumayo ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. No po, ang nakikinig ang ating mga kababayan dito sa Bataan, naririnig nila, o I think, narinig nila ngayon na ikaw ay tumawag dito, na nagpapakita na ikaw po ay masigasig pa rin sa pananampalatayang Islam. Naway palakasan po kayo at bigyan ng kaalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po, bago si Ka Elias, brother, na pag-usapan natin ang bago. So mas mainam po ngayon na pag-aralan muna ni Ka Elias ang pagpapahayag ba sa mga Kristiyano? Ayun ba ang mainam na dapat niyang ulahin? Hindi po. Ang dapat unahin ngayon ni Ka Elias ay kung sino ang Allah, paano siya magdarasal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at paano ang pag-aayuno, malalapit na itong pag-aayuno. Ito ang mahalagang pag-aralan niya, dahil kung magpahayag si Ka Elias, bagamat maraming yumakap, kung hindi niya rin alam ang pagsasala, para kang tumatawag ng tao ay maligtas sa paraiso, ngunit ang sarili mo ibabagsak mo naman sa impyerno. So sa Islam po, bago tayo manawagan, iligtas natin ang ating sarili at mga pamilya. Huwag nating iligtas muna ang ibang tao, ngunit ang sarili at pamilya natin ay ipapahamak natin. Maliwanag sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijara. O kayong mananampalataya, ligtas nyo ang inyong sarili at mga pamilya kung saan ang parusa ay bato at mga tao ang panggatong dito. So malinaw na wala tayong pananagutan hangga't hindi natin nailigtas ang sarili natin o napag-aralan mo ng Islam at iligtas ang sarili at pamilya. Kung hindi natin maipabot basta-basta sa ating kababayan, marami naman nagpapaabot ngayon, brother. Hindi lang ikaw. Napakarami, di ba? Kaya hindi tayo dapat mangamba na hindi natin maparating ang Islam. Kung talagang tunay na gusto nating magpaabot sa Islam, magmalasakit, pag-aralan natin agad-agad ang Islam, magbigay tayo ng oras sa pananampalatayang Islam, mag-aaral tayo upang sa ganun, agad tayo makapaglingkod sa Allah, mapagmalasakit ang reliyon, mapagpahayag sa tao, pag-aralan natin, bigyan natin ng maraming oras ang pag-aaral dito. Ang kainam pa dyan, dahil sa pinag-aralan muna natin ng pananampalatayang Islam, ang ating mga panuntunan sa Islam, may papahayag mo ito ng tama. May papahayag mo ng tama dahil pinag-aaralan mo. Hindi ka makagawa ng kanya sariling mo na lang. Masigit kasi mainam maituro mo ang iyong relihiyon. Yan, no? Kung may pararating mo sa ibang kababayan natin ang pag-aakay sa kanila, alhamdulillah. Ngunit the best na maituro mo ang tunay na relihiyon sa iyong kapatid, sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Kaya higit na mainam pagpasok mo sa Islam. Sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ginagamit na madawa ang mga hindi nag-aral. Ginagamit niya, tinitingnan niya yung mga may knowledge sa kanyang mga kasamahan, no? Oo, di ba? Tinitingnan niya may mga maaalam sa kanya at siya ang kanyang mga ini-emboy o sinusugo para magpahayag sa mga taong yun. Hindi niya ini-emboy ang mga bago, kundi inilalagay niya na mag-aral doon sa Madina, lahat, matanda, bata, kapag nag-embrace, mag-aaral muna siya. Bago sila ibuhos, kapag marunong na sila, at saka nila ito ibubuhos. Kung titingnan pa, kung marunong o ito ay karapat-dapat na isugo upang magpahayag sa mga tao. So, sa panahon natin ngayon, pag-aralan muna natin tayo mga bagong yakap sa Islam ang ating mismong reliyon. Sapagkat 73 sects, ang sektang ito na mabubuo, 72 ay impyerno sila, isa lang makakapasok, pero lahat sila ay nakiklaim na mga Muslim, ang Diyos nila yung Allah at ang propeta ay propeta Muhammad. Pero bakit sila nasa impyerno? Dahil sa maling paniniwala ng akida, doon tayo nagkakahiwatak-watak. So paano na kung hindi natin napag-aralan ng Islam, samantalang sila pinag-aaralan na nila pero mali pa rin ang akida. Tama. Lalo na ang ating salas ng sujud saw. So dapat ito'y magandang paalaala sa mga nagbe-embrace na kung sino man o kanino man nagsyahada, tulungan natin sila, mapagmalasakitan sila, turuan sila, at pagkatapos ay ipalaganap natin ang katuruan ito sa ating mga kapatiran, sa ating una sarili at mga pamilya, brother, no? Ito muna ang asikasuhin ng mga bagong yakap sa Islam. Huwag yung Biblia. Huwag yung Biblia. Sapagkat wala pa tayong mapapala kung Biblia lang pag-aaralan natin samantalang di tayo marunong magdasal. Unahin natin kung paano tayo maligtas at ang ating pamilya. Bagong iba. Alhamdulillah. So, mashallah, tulad yan, nabanggit natin din si Ka Elias, no? Tama-tama itong, kasi di ba nabalita natin na marami daw ang, kahit sino naman, umuusig sa mga bagong yakap sa Islam, di ba? Totoo yan.
So anong dahilan bakit kaya sinagyayakap? So dito na lang natin gumawa na tayo ng basihan dito inshallah. Kusan ito yung napakagandang tanong na kusan ito sabi niya, good AM po. Lagi ko po naririnig sa inyong mga programa na kayong mga Muslim ang mga magtatagumpay sa inyong Quran. Ngunit sa aming mga kasulatan sa kakristyanuhan ay wala naman po ako nababasa. Di po ba yan ay ayon lamang sa inyong Quran? So napakagandang tanong. So dyan sila magkakamali, brother, na wala raw nabanggit mismo sa kanilang aklat. Oo. Paliwanag mo, brother. Para malagi ko, maraming magugulat na mayroon tayong aklat ng Biblia na mayroon nakalagay, Muslim talagang maliligtas. Pakibasa, brother. So dito po, kung titignan po, yan po kasing hirap natin sa ating mga kapatid na kusan ay hindi nila pinag-aaralan na maayos ang kanilang mga aklat. Dahil sa dami ng aklat nila, di nila alam kung saan nakapokus sila sa isang daming version, revise nila, nakapokus sila kung doon sila sa Roman Catholic Bible, doon lang sila. Version, doon lang sila. No, kung dito naman sila sa isa, bagong balita, Bible, doon lamang sila. So dapat tinalungkat nila lahat ng libro lahat nila. Ng libro. Buti pa ang Muslim, inaalungkat niya lahat ito. Kaya ngayon, natatagpuan natin ang mga hindi nila alam sa kanilang mismo mga libro. Tinutulungan na natin sila. Tulad yan, tulungan natin sila, inshallah. So ito, inshallah po, sa mga po nakikinig na kusan, wala pa sa pananampalatayang Islam. Kusan po, inuusig ang mga bagong embrace sa pananampalatayang Islam na sa inyo lang ang natawag na kaligtasan. Hindi po. Dahil malinaw po sa inyong aklat, sa aklat ng mga kakristyanuhan, kung saan po, sino man po meron nito, ay basahin na po. Ito yung aklat na Catechism of the Catholic Church. Masakit, bro. Hindi popular sa kanila yan. Pakiulit mo, bro, para naman makabili sila ng ganyan na Bible. Ito po, pakiulitin po natin, take note po natin. Sa mga pari o sa mga pastor, baka meron sila nito, pwede nyo pong hiramin, no? Catechism of the Catholic Church. Kung po, the church relationship with the Muslim. So ito po makikita nyo po dun sa page 244, page 244, section 841. Nakalagay po dun, pinag-uusapan po dito natin is kaligtasan, salvation. Ano ba salita yung nakalagay talaga dyan, bro? Ang nakalagay ito, Muslim talaga. Hindi, yung, ano ba yan, Aramaic ba dyan? Ito po ay Latin word po. Latin. Halos din po ng galing lahat ng mga aklat nila eh. So dito po nakalagay dito, ang sinabi ng aklat ng Katoliko is translate nila yan, bro. Translate to. The plan of salvation. Ito, ayan, mapakalinaw. Ang plano ng kaligtasan, no? Includes those who acknowledge the Creator. The first place among whom are the Muslims. So malinaw po. So malinaw mismo sa kanila. Muslim nakalagay talaga, Muslim. Sa liwat ng Latin na yan, Muslim talaga ang nakalagay dyan. Liniwat nilang Muslim. Sapagkat Muslim naman talaga ang tinutumbok sa Latin, di ba? Pero tagalog na, para maintindihan ng ibang gabayan, nakalagay po dun sa Catechism the Catholic Church, ang plano ng kaligtasan, kasama dito ang naniwala at kumilala sa tagapaglikha. Ang nangunguna ay ang mga Muslim. Masyaallah, napakalinaw po. Masyaallah, naksan po, ito isa sa mga, siguro sa mga umuusig, sa mga kapatiran natin na bago sa Islam, hindi nila sila masisisi dahil nakita, baka nabasa nila to. Yan ang mga nakaandun, no? So, doon po sa mga nagharap ng kaligtasan, inshallah, yan po, sinabi na po ng inyong aklat na ang Muslim pala nangunguna sa kaligtasan. Allahu Akbar, masyaallah. So, doon po sa nagtanong, malinaw po na binigyan natin yung hinahanap ninyong basihan talaga na hindi lang sa Quran ang kaligtasan, bagkus sa inyong aklat din po. Alhamdulillah. So, another question po tayo, inshallah. Mula pa po sa 0947-212-1292. Good AM po. Parang sunod-sunod yata yung mga natin, Ano po pinagkaiba ng inyong mga tinatawag na ulama at imam sa inyong mga Muslim, sa aming mga pari at pastor sa Katoliko? Masyaallah, napaka gandang katanungan to. So, doon sa nagtanong, ang ulama po sa Islam, sa salitang Arabic po yan, ako saan, plural po yan. Ako saan sasabi dyan ay mga scholar, mga maalam. So, kung isa lang po siya, alim ang tawag dyan. So, doon sa imam naman po, yan po yung mga namumuno, mga leader. O saan po, pagdating sa pagdarasal, sila po namumuno. Yan, mga ganyan po. Isang lugar, sila po namumuno. At sila ay maalam din, brother. May mga kaalaman din po yan. Hindi maalam yan. Kailangan maalam din ang mga namumuno. Totoo yan. So, alhamdulillah, doon naman po sa pari na sinasabi ninyo, na pagkakaiba ng pari tsaka pastor sa aming imam at tsaka sa aming ulama,
ang pari po, makikita po ninyo, masakit man po isipin na ito po hindi nang buwayon sa aming sarili. Bagkus po ito ay galing din po sa inyong mga aklat na kung saan hindi po ito gawa-gawa lang namin. Dahil dito po sa aming programa ay hindi po pinahintulutan. Pagmagaling, layunin na malakit, layunin na makipagkarera upang manguna, kundi tumutulong ang programang ito upang sa ganun ay magbigay liwanag ang mga bagay na hindi ninyo po nalalaman. Ganito po ang programang ito, kaya sabi namin, ang programang ito ay maaasahan at mapagkakatiwalaan dahil po walang hangarin ito na masama, kundi may parating ang tama at mga katotohanan lamang po na aral. At walang kinakampihan maging Muslim o hindi Muslim kung sinong tama at mali. Alhamdulillah. So doon po sa tanong na ano ba pinagkaiba ng pari sa mga Muslim ay mga ulama. So malinaw po doon sa inyong Biblia, mismo sila nagsabi kung sino sila. So doon sa pari po, ayon po sa Mateo, talatang 23 hanggang Mateo 23, talatang 9, na kung saan po ay sinabi po doon, at huwag ninyong tawaging inyong ama o father, o kaya na pari po nag-usapan, father, ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatuwid, bagay siya ay nasa langit. So malinaw po dito na ibig sabihin, isa naman pong panluloko nangyari dito na kung saan ginamit nila ang salitang pari na kung saan binawal pala sa Biblia na tawagin silang pari. So yan po isa sa mga dapat nating tignan. Bakit na naman na salungat ang kanilang ginawa na nagpatawag silang pari, samantalang dito po sa ating Biblia ay nakalagay na huwag silang tatawagin na father. Natawag na aksan po sana ito po ay galing po sa inyong mga kasulatan, no? So, alhamdulillah, doon po sa nagtanong, yun po yung sagot sa kanyang katanong na pari. So, doon naman po sa pastor, ito po, yung sa inyo po, sasagutin po natin yan sa inyong mga aklat. Kung saan po, ang pastor po, makikita nyo po sa Isaias, no? Makikita sa Isaias 56, makikita nyo doon, 56:11. Nakasulat po doon kung ano ang kahulugan ng pastor sa pananampalatayang kakristyanuhan. Isaias 56:11. Nakasad po doon ang pastor ay natin yung Isaias nila dahil sobrang dami ng aklat nila. So bago mo balikan yan, brother, isisingit ko ang isang bagay kung ano naman ang ipinagkaiba ng mga pari, pastor at sa mga imam natin. Brother. So pareho silang mga ngaral sa pananampalatayang Islam. Ang malaking kaibahan ng pastor at pari at imam, ang imam ay itinuturo niya kung sino ang tinuro ng mga propeta at sugo na Diyos na dapat karapat-dapat sambahin. Yan po ang itinuturo ng mga imam sa Islam. Ang mga pari po at pastor ay maliwanag po na hindi tinuturo ng mga ito ang tinuro ng mga propeta kung sino ang Diyos. Bagkus itinuro nila na salungat ang itinuro ng mga kaysa sa itinuro ng mga sugo at propeta. Katulad ni Jesus na wala siyang itinuro na sisambahin, kundi itinuro na sambahin ng isang Diyos o ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating sa mga pastor at pari, ay itinuro nila ang hindi dapat itinuro ni Jesus, kundi itinuro nila si Jesus. So malaki po ang kaibahan nila. Ang pastor at pari ay nagtuturo ito ng hindi tamang Diyos. Ang totoo po. Ito po ay totoo. Hindi po kami nananakit at nananadya o gusto namin ay mapanaigan kayo sa inyong pananampalataya. Ang totoo po ay tinuturo nila na walang ebidensya na ang isang bagay ay gawing Diyos, samantalang Muslim ay tinuturo nila kung sino talaga ang tamang Diyos. Ito ang malaking kaibahan ng pari, pastor at ng imam ng pananampalataya. So tayo lang ang sumunod sa pag-utos ni Isa ni Jesus. Tayo ang sumunod sa utos ni Jesus na sambay natin nag-iisang Diyos. So alhamdulillah dun sa Pero kung marinig natin, sumasamba din sila sa isang Diyos, pero pag sinuri mo, bro, hindi isa ang Diyos na lilitaw. Dalawa, tatlo, o kaya marami. No? Yan ang pinakamasakla. Maraming lilitaw. So alhamdulillah, dun sa sinagot natin una kayo na, yun ay mula yung Mateo, sa Paris, Mateo 23. Ako sampo, ito hindi po ayon naman sa sarili, bagos ito po galing sa inyong kasulatan. Doon naman po sa pastor, napakalinaw na pinakilala ng inyong Biblia kung sino ang pastor, kung anong kahulugan ng pastor. So, sa Isaiah 56:11 po, makikita nyo, nakalagay doon, oo nga, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay ang mga pastor. Ayun na po sa Biblia po yan, sa Isaiah 56:11. Oo nga, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Ibig sabihin ay ginawa silang parabola, itinulad sila sa mga aso.
Ayan, ang nilingawang parabola dyan. Actually, kung pag-aaralan nila yan, makikita nila kung talagang pag-aaralan nila Mayroon nga ako noong kinatagpo sa Mexico, nagtagpo kami, nag-gym siya, talagang magtatagpo kami sa araw upang mag-usap. Hindi niya ako hinarap. Siya isang taong nakakulong na nagbasa lang ng Biblia sa loob at paglabas ay itinayo niya ang isang pastor sa Born Again din. Oo. So, nung kinakausap ko siya, hindi niya ako hinarap. Pero siya ay napakayaman niya. Pero wala siyang nalalaman sa kanyang pananampalataya. Isa lang ang sinagot ko, ayaw niya na makiharap. Ang sabi niya, si Jesus ay Diyos. Saan sa talata ng Biblia sinabi ni Jesus na siya'y Panginoon o siya ay Diyos? Kapag nasabi mo yan, sabi ko, agree ako sa sinasabi mo. Ang ginawa niya, sabi niya, may lakad siya. Sabi ko, punta kita sa bahay niya. Sabi niya, marami akong ginagawa, busy ako sa buhay ko. Napakayaman, ngunit wala siyang alam. Ibig sabihin, ay parang ganyan lamang sila. Kung makabig lamang sila, na walang kasawa-sawa, pero wala naman silang itinuturo, nakaligtas ang aral sa mga tao. Biro mo, nakakulong lang siya, nagbasa lang ng Biblia. Paglabas siya, mayaman na. Ganon din naman si Mike Velarde. Ano bang tinuturo ni Mike Velarde? Wala naman. Dati lang siya na, alam natin ang buhay niya, magkasala tayo, brother. So dito, napakaina po, dito sa aming binanggit, hindi po ito ayon lang sa aming sarili. Bagkus ginamit po natin ang kasulatan na nagmula sa inyo, no? Ako saan po, mapakanya doon. Ako saan, ang karugtong niya pa nga, nakalagay dito, brother. Sila'y nagsisilikom lahat sa kanilang sarili, daan na mula sa lahat ng dako. So, ibig sabihin, walang pinagkaiba. Sinabi ko pala, bro. Ibig sabihin, baka naman sumusunod lang sila sa talatang yan, bro. Yun na, baka naman sinusunod nila yan ay hindi sila nagkakasala dahil yan ay paniniwala so, nila. Ito'y salita ng Diyos, di ba? Kaya nililikom nila yan dahil nasa Biblia, ginagawa nila yan. Pero hindi nila alam, pinagsasalitaan sila sa Biblia na yan na dapat nilang huwag gawin. Baka naman nabasa nila ito, hindi lang nila yan nakalagay ito. Lalong hindi pwedeng gawing dalil yan dahil pinagsasabihan siya dyan ang gumagawa niya. Ikinukumpara siya sa mga aso, ang mga mangangaral na matatakaw sa ganyan, likom ng likom. Wala naman tinuturo mabuti. Pakalinaw, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Pero bakit hindi alam kaya ng mga kababayan natin yung mga ganyan, no? Yan yung mga isa sa mga dapat na pinag-aaralan talaga ng bawat isa sa mga kapatid natin wala pa sa Islam. Pagkat hindi naman po tayo basta, natulad sinabi ng brother kanina, ng ating kapatid, sa Islam po, ay hindi po pwede yung makikinig ka na lang ng makikinig, hindi mo naman ito pag-aaralan. Tingnan mo, brother, dahil hindi nila alam yan, bakit anong dahilan? Hindi sila nag-aaral. So, ganun din tayo mga Muslim. Kapag hindi tayo nag-aaral, ay hindi tayo malalayo sa mga ganyan gawain nila. Di ba? Hindi mo rin pinag-aaralan ng Quran, ay kakapaka-rin nga sa iyong reliyon tulad ng mga ating kababayan na hindi nila alam yan dahil hindi rin sila nag-aaral sa kanilang mga relihiyon. Masyaallah, subhanallah. So, alhamdulillah, maglagay na tayo isang katanungan, inshallah, para sa ating pagtatapos. So, alhamdulillah, salam, maaari po ba akong humingi ng aya sa Quran na nagpapatunay na ang Allah ay tinitignan niya ang puso ng ating mga gawa? So, alhamdulillah, ay masyaallah, brother, meron daw naghingi siya ng aya sa Quran na kung saan ay papatunay na ang tinitingnan ng Allah ay ang puso. Ako sana sa chapter 2 verse 8 yata yun, brother. Okay, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Chapter 2, sabi ni brother, chapter 2 verse 8, sa mga tao mayroong nagsasabi na kami naniniwala sa Allah sa kabilang buhay, ngunit ang totoo ay hindi sila naniniwala. So kung titingnan ninyo, sinabi nila ito sa kanilang bibig. Pero paano nalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi sila naniniwala? Dahil tinitingnan ng Allah ang kanilang puso. Alam lang Allah, pagdating sa kanilang puso, sila'y hindi tunay na naniniwala. Ang aya na ito sa mga hipokrito. Na sinasabi nila, la ilaha illallah syahadu rasulullah. Pero sa puso nila, alam lang Allah, hindi totoo. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma hum bimu'minin. Ang sinasabi nilang naniniwala sa Allah, sa kabilang buhay, sila'y naniniwala sa bibig nila, wa ma hum bimu'minin. Hindi sila naniniwala. Bakit nalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil tinitingnan niya lamang ang kanilang kung anong nasa puso. Kaya sa Islam, kung ano mang gagawin mo, bro, tinitingnan palagi na Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nasa puso mo, brother. Kung ito ba'y totoo o hindi, nalalaman niya. So, iyon ang malinaw na isang aya. Napakaraming aya yan. Wala tayong oras. Isa lang yan sa aya na kung saan ito'y aya sa mga hipokrito, nagsasabi, la ilaha illallah, syahadu rasulullah, pero sabi ng Allah, hindi sila totoong mananampalataya. Dahil alam niya, sa kanilang puso, hindi nila tanggap ang Allah subhanahu wa ta'ala at kabilang buhay. Sige po, at tayo ay magpapaalam na insyaAllah, at sa susunod insyaAllah, tayo magkatagpo-tagpo muli sa programa ito. Sa pagkakataon, brother, alhamdulillah, insyaAllah. InsyaAllah po din po sa mga tagapakinig natin ay saan po, unang-una, humingi kami ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala kung kami po ay nakapagbigay ng kasama ng di magandang pananalita.
At ganoon din po, humingi rin po kami ng paumanhin sa mga tagapakinig natin kung kami man po ay nakapagbigay ng ikinasama ng inyong loob na kung saan po, tulad po ng isang sinasabi namin, kung ang gamot po ay mapait, kung saan ito po ay makakalunas sa inyong sakit, ay dapat natin pong inumin, no? Kung saan po, alhamdulillah, inshallah po, ay magkita-kita tayo muli sa susunod na Miyerkules, dito po muli sa ating istasyon, inshallah. Wakir daw, alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, wa asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Beray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat na samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin.